Ang kapal ng mukha mong tawagin akong anak! Dahil yun ang totoo, Jonas. Anak kita. Anak na pinabayaan! Anak na inabandona! Para sa pansarili mong kaligayahan! Hindi yan totoo, anak. Hindi mo matanggap? Dahil wala kang alam sa nangyayari, anak. At wala rin akong planong malaman. Ang alam ko ngayon ay gusto kitang gantihan at ipadama sa iyo ang galit na ginawa mo sa amin ni Inay. Taong 1990, Pola, Oriental, Mindoro. Tahimik na naninirahan ang mga mamamayan sa nasabing lugar, kung saan ay pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito. Ang impluwensya ng mga makabagong teknolohiya ay hindi pa ganong laganap, kaya umiiral pa rin ang simple at lumang paraan ng pamumuhay. May mga iba't ibang kwento rin na nagpasalin-salin tungkol sa mga kakatuwang nilalang na nagiging bahagi ng kanilang pamumuhay. Kasama na nga rito ang kwento tungkol sa mga iba't ibang elemento ng dilim, kagaya na lamang ng aswang. Katunayan niyan, kahit saang lugar, kahit saang probinsya, ay hindi na maaalis sa kultura at mayamang kwento ang mga nilalang ng dilim. Bahagi na ito ng iba't ibang kasaysayan na maaaring likhang isip o kaya naman ay may katotohanan. Mula sa may kayang pamilya si Anselmo, may mga lupang sakahan ang kanyang mga magulang. Nagmahal siya ng isang simpleng babae na anak lamang ng magsasaka. Subalit hindi yun naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Ipinaglaban ng isa't isa ang kanilang pag-iibigan. Ano bang nangyayari sa'yo, Rebecca? May sakit ka ba? Wala akong sakit, Anselmo. Pero kanina ka pa matamlay. Tapos wala kang ganang kumain. Hindi mo kinain yung in-order natin pagkain sa restoran. Wala talaga akong gana. Okay ka lang ba? Gusto ko nang umuwi, Anselmo. Baka nag-aalala rin sa akin sina Inay at Itay. May inililihim ka ba sa akin? Ramdam ko yun. Wala. Wala, Anselmo. Halika na. Umuwi na tayo. Saka papadilim na rin. Hindi tayo uuwi. Hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat wala kang sinasabi sa akin. Alam kong mayroon kang dapat sabihin. Saglit na tumahimik si Rebecca. Kasunod noon ay ang pag-iyak. Bagay naman na ikinabahala na ni Anselmo. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Natatakot kasi ako. Baka mamaya imagalit ka. Bakit naman ako magagalit? Anselmo, buntis ako. Hindi umimik si Anselmo sa sinabi ng kanyang kasintahan. Nakatingin lang si Rebecca kay Anselmo at pagkadakay yumuko at kasabay nun ay ang pagpatak ng mga luha. Sabi ko na nga ba? Biglang niyakap ng binata ang nobya at tumawa ito. Akala ko kung ano na. Nagawa mo pa talaga akong pagtawanan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit natatakot kang sabihin yun. Alam mo, ang totoo, Rebecca, masayang masaya ako. Talaga? Ibig sabihin, okay lang sa'yo? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Anak ko yan. Magiging tatay na ako. Kaya masaya ako. Ang akala ko kasi, ayaw mo magkaanak tayo. Sabi mo nga, hindi ka pa handa para mag-asawa. Nasabi ko lang yun dahil sa ilang bagay na ipinag-aalala ko. Kaya lang nandyan na yan. At isang biyaya ang pagkakaroon ng anak. Pero paano mga magulang mo? Baka ayaw pa nilang mag-asawa ka. Ako ang bahala sa kanila. Pero ang mga magulang mo, Oo. Oo, Anselmo. Alam mo naman na hindi tutol sina Inay at Itay sa relasyon nating dalawa. dahil walang tutol sa magkabila ang partido, ay nagsama ang dalawa. Walang kasalang naganap dahil hindi importante sa kanila ang kasal. Lalo na't marami silang kakilala na nagpakasal dahil buntis ang babae. Kaya lang sa bandang huli ay naghiwalay din.
Bagamat hindi nila sinasabing sa ganun din hahantong ang kanilang relasyon, pero mainam na rin na walang tali ang nagbibigkis sa kanila. Ang tanging mahalaga ngayon ay naiintindihan at mahal nila ang isa't isa. Magsasama sila para sa kanilang magiging anak. Nagdesisyon sina Anselmo at Rebecca na magsama. Lumayo sila sa kani-kanilang magulang upang mamuhay sila. Pumayag ang kani-kanilang magulang sa naging desisyon ng dalawa. Gamit ang perang ibinigay ng mga magulang ni Anselmo, ay bumili sila ng maliit na bahay upang kanilang tirahan sa kanilang pagsisimula. Pasensya ka na, Rebecca. Maliit lang tong bahay na nakayanan kong ibigay sa inyo ng magiging anak natin. Ano ka ba, Anselmo? Ayos na ito. Hindi naman ako naghahangad ng malamansyong bahay. Kahit maliit ito, basta magkasama tayo. Para na rin itong mansyon. Ang sarap naman pakinggan nun. Hindi nga lang ito mansyon para sa akin kundi isang palasyo. Ikaw ang hari dito at ako ang reyna. At ang ating magiging anak ang siyang magiging prinsipe. Nagtawanan pa ang dalawa sa kanilang mga naiisip. Walang pagsidlan ang kasiyahan ang kanilang mga puso kapag magkasama silang dalawa. Yun ang pinakamahalaga para sa kanila. Teka, paano mo nalaman na lalaki ang magiging anak ko? Sabi mo, prinsipe. Ah, yun ba? Wala, kutob ko lang yun. Sabi kasi nila kapag nagbabago ang kulay ng leeg, tapos lumalaki ang ilong ng babaeng nagbubuntis, lalaki daw ang magiging anak. Bakit? Ganun na ba ang itsura ko ngayon? Parang sinabi mo na rin na ang pangit ko Oy, wala akong sinasabing ganun ha. Para sa akin, kahit ano pa ang maging itsura mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Ang babaeng pinakamamahal ko. Totoo ba yan? Oo naman. Walang halong pambobola? Walang-wala. Niyakap ni Anselmo ang babaeng mahal niya na kahit hindi pa sila kasal ay itinuturing na niyang asawa. Dahil sa mahigpit na yakap ni Anselmo ay kapayapaan ng puso at seguridad ang hatid noon sa babae. Para bang ayaw niya nang matapos ang sandaling yun. Sabi yun ng puso ni Rebecca. Binusog ni Anselmo ng pag-aalaga at pagmamahal si Rebecca. Halos ayaw niya nang pagawain ito ng mga trabaho sa bahay. Dahil nga ayon sa doktor na tumitingin kay Rebecca, ay maselan ang pagbubuntis nito. Tama rin ang naging kutob ni Anselmo na lalaki ang ipinagbubuntis ng kanyang asawa. Dahil yun ang lumabas sa ultrasound, kaya lalong wala siyang pagsidlan ng tuwa. Wala pa nga pala tayong naiisip na ipapangalan sa anak natin, ano? Oo nga Ilang buwan na lamang manganganak na ako. 2 buwan na lang. 7 months na ang tiyan mo Sandali lang. Ano nga bang ipapangalan natin sa kanya? Ikaw na lang ang mag-isip ng pangalan niya. Teka, Jonas, okay ba sa'yo ang pangalang yun? Aba, syempre naman. Kung anong gusto mo. Aray! Aray! Biglang sumipa ang baby. Ibig sabihin, nagustuhan niya. Hinaplos ni Anselmo ang malaking tiyan ng asawa. Baby, narinig mo ba yun? Paglabas mo, ang pangalan mo ay Jonas. Tatawagin ka namin sa pangalang Jonas. 2 buwan pa ang lumipas, ligtas na naisilang ni Rebecca ang kanilang anak ni Anselmo. Isang malusog na batang lalaki. Kahit baby pa, ay makikita ang pagkakahawig nito sa ama. Grabe, hindi may pagkakailang ikaw talaga ang ama. Kamukhang kamukha mo. Kaya nga paglaki niya, Jack, guwapong-guwapo siya. Maraming babae ang magkakagusto sa kanya. Maraming magkakandara pa. Nako, yabang nito. Pero okay lang yun. Basta wag siyang mananakit ng babae at wag ding magpapaiyak. Aba, syempre naman. Dahil tutularan niya ang kanyang mabait at faithful na tatay. Matulin na lumipas ang ilang buwan hanggang sa maging taon yun. Masaya nilang ipinagdiwang ang first birthday ni Jonas.
Ganon din ang ikalawa hanggang sa ikalimang kaarawan. Nanatiling maayos at masaya ang pagsasama nina Anselmo at Rebecca. Hanggang sa hindi inaasahan ay nakaramdam ng pagbabago si Rebecca. May mga napapansin na siya sa kanyang asawa. Mag-a-6 na taon na nun si Jonas. Lagi ka nalang ginagabi ng uwi. Nagpunta ako kina Papa. Meron kaming inasikaso eh. Sana sinabi mo sa akin para alam ko at hindi ako nag-aalala. Saka, kanina ka pa hinihintay ni Jonas. Alam mo naman na gustong-gusto niya na naglalaro kayo ng basketball. Eh sana sinabi mo na lang na busy ako sa trabaho. Eh ano pa nga ba? Yun na nga ang ginawa ko. Magpapahinga lang ako, Rebecca. Pagod ako. Hindi ka ba kakain? Nagluto ko ng paborito mong ulam. Bukas na lang. Ang gusto ko ay matulog muna. Hindi na pinilit pa ni Rebecca ang asawa. Tumuloy na ito sa kanilang kwarto para magpahinga. Sinundan siya ng tingin ng babae. Huminga ng malalim. Iba ang kanyang nararamdaman. Iba ang kanyang kutob. Merong inililihim si Anselmo. Ang pag-uwi ni Anselmo ng late ay nasundan pa hanggang may araw na hindi ito umuwi. Laging rason ng lalaki ay trabaho. Nawawala na rin siya ng panahon para makasama at makipaglaro sa kanilang anak. May mga sandali nga na nag-aabang si Jonas sa pinto ng bahay para sa pag-uwi ng tatay niya. Mahigit 6 na taong gulang na noon ang bata. Inaabot ito ng gabi sa paghihintay. Subalit hindi dumadating ang ama. Kaya nakikita ni Rebecca na umiiyak si Jonas. Awa naman ang kanyang nararamdaman para sa kanyang anak. Iniisip na lang ni Rebecca na marahil ay abalangalan talaga ito sa trabaho dahil kahit minsan ay ayaw niyang pagdudahan ang asawa. Kaya lang, dumating ang pagkakataon na nasagot ang kanyang mga tanong at pagdududa. Nagising siya na wala sa kanyang tabi si Anselmo. Tiningnan niya sa banyo, sa kusina, ngunit wala talaga ito. Isang sulat ang iniwan nito sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanilang silid. Matinding kaba na may kasamang panginginig din ng kamay habang binubuksan ang sulat na iniwan ni Anselmo. Namumuo na rin ang luha niya sa mata. Napilit inaaninag ang laman ng sulat. Para sa'yo, Rebecca. Galing kay Anselmo. Sinadya kong umalis habang natutulog ka. Dahil hindi magiging madali ang gagawin kong pagpapaalam kung gising ka. Kaya gumawa na lamang ako ng isang sulat para sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa'yo, Rebecca. Siguro ito na ang panahon para magpaalam ako sa'yo. Ikaw na ang bahala kay Jonas, sa ating anak. Wag na wag mo siyang pababayaan. Kailangan ko lang lumayo kasama ang babaeng nagpapasaya sa akin ngayon. Alam kong magiging masakit sa ito. Subalit ayokong patuloy kang paasahin at magkunwari. Huwag mo na akong hanapin, Rebecca. Kundi kalimutan mo na ako. Patawad talaga sa ginawa ko. Gusto ko lang maging totoo sa nararamdaman ko ngayon. Pakisabi na lang sa ating anak, mahal na mahal ko siya. Sana maintindihan mo ko. Muli, patawad, Rebecca. Napakasama mo, Anselmo. Ba't nagawa mo ito sa akin? Sa amin ang anak mo? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Ano bang mali sa akin? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo. Pero hindi pa pala magiging sapat yun. Humanap ka pa rin ng iba. Ipinagpalit mo kami ni Jonas sa kung sino mang babae. Napakasama mo, Anselmo. Ang sama mo! Halos magkapira-piraso ang hawak na sulat ni Rebecca dahil sa galit at sakit sa dibdib na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Parang sasabog ang kanyang dibdib na punong-puno ng galit at sama ng loob. Kaya pumasok na lang siya sa banyo upang doon ilabas ang sakit na nararamdaman. Doon siya humagulgol. Ikinubli niya kay Jonas ang kanyang pagluha. Kaya nang magising ang anak, ay tapos na ang kanyang pag-iyak.
Subalit ang sakit ay nananatili sa kanyang dibdib. Mugto ang kanyang mga mata. Matamlay si Rebecca nang lapitan ng anak. Bagamat nagtataka si Jonas na nakatingin sa kanya, hindi pa niya kayang sabihin ang ginawa ng amang si Anselmo. Ngunit alam niyang hindi yun maaaring ilihim. Karapatan ng kanyang anak na malaman ang katotohanan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Hindi yun pagtatakpan. Kung ano ang totoo, yun ang dapat niyang ipaalam sa kanyang anak. Subalit umasa pa rin si Rebecca na baka isang araw ay magbago ang isip ni Anselmo at balikan silang mag-ina. Kaya lang, nabigo siya. Lalo yung naging masakit kay Rebecca. Pinanghawakan niya ang maliit na hibla ng pag-asa. Subalit, wala ring nangyari. Kaya ang bawat araw na lumilipas ay hindi naging madali para kay Rebecca. Lalo na't nakasanayan niyang laging kasama ang kanyang asawa. Pero iba na ang sandaling yun. Kailangan niya nang tanggapin na hindi na babalik pa si Anselmo. Iniwan na sila nito. Kinalimutan na sila para sa isang babae. Gaya ng naipangako niya sa kanyang sarili, handa niyang sabihin sa anak ang totoo. Kaya unti-unti ay ipinaalam niya na yon. Sa batang isipan ni Jonas ay alam niyang maiintindihan yun ng kanyang anak. Wala siyang itinago. Maging ang nararamdaman niyang galit para kay Anselmo ay naipasa niya sa kanyang anak. Ipinaramdam niya kay Jonas kung gaano kasakit ang ginawa sa kanila ng kanyang ama. Hanggang nasa edad na 15 na si Jonas, natanim sa isip niya ang ginawang pag-iwan sa kanila ng kanyang tatay Anselmo. Puot ang namayani sa kanyang puso dahil yun din ang itinuro ng kanyang inang si Rebecca. Hindi na ito nag-asawa pang muli. Natakot na baka maulit lamang ang kanyang naging kapalaran. Talaga, inay? Ayaw niyo na po mag-asawa pa? Anak, ayoko nang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Ama na ang minsan. Pero malay niyo po, matino na po ang makita niyo. Ay nako, sa panahon ngayon, ewan ko na lang kung may mahahanap pa akong matino. Mas marami na ngayon na manloloko eh. Paano po kung biglang bumalik si Itay? Ano ba yung kalokohang sinasabi mo, Jonas? Naisip ko lang po, inay. Ikaw ba? Gusto mo ba siyang bumalik? Eh, hindi po. Wala na rin po akong pakialam sa kanya. Eh, yun naman pala eh. Sa kami sarili ng buhay yun. Baka nga hindi na tayo na naaalala. Napakawalang kwenta niya talaga. Sinabi mo pa. Huwag na nga lang natin pag-usapan ng taong yun. Nakakasira lamang siya ng araw. Pero nay, alam nyo, kung sakaling mag-cross ang landas namin, baka hindi ko po makontrol ang sarili ko. Totoo sa damdamin niya ang sinabi ni Jonas. Nagtanim siya ng samalang loob sa kanyang ama dahil lumaki siya na nakita kung paano nahihirapan ang kanyang ina, kung paano nasasaktan sa bawat araw, kung paano iniluha ang sama ng loob. Hinding-hindi yun malilimutan ni Jonas, kaya lahat ng yun ay naipon at nag-iwan ng galit sa kanyang ama na nang abandona sa kanila. Kaya naman, isinumpa ni Jonas sa kanyang sarili na hahanapin niya ang kanyang ama para gantihan ito. Kung paanong nasira ang pamilya nila dahil sa ginawang pag-iiwan, ay sisirain din niya ang pamilyang meron ito ngayon. Ano kaya kung pabayaan mo na lang siya, Jonas? Hindi yun pwede, Pekto. Dapat siyang magbayad, no? Eh, anong gagawin mo? Gaganti ako. Igaganti ko si inay. Pero tatay mo pa rin siya, Jonas. Hindi siya naging tatay sa akin. Mas pinili niya ang ibang tao. Wala nang makakapagpabago pa ng isip ni Jonas. Kahit ang matalik na kaibigan niyang si Pekto, buo na sa isip niya, nagagantihan niya ang amang nang iwan sa kanila. Dahil yun ang nararapat sa kanya. Lumaki si Jonas na ganun ang naging isipan. Dahil na rin sa ginawang pagpapalaki ni Rebecca, itinanim niya sa isip ng anak na masama ang ama nito. Lalo na't wala siyang alam
na maling ginawa para talikuran at ipagpalit sila sa iba. Sapagkat batid ni Rebecca na nasa tamang edad na si Jonas para ipaalam dito ang lihim na kanyang itinatago. Isang lihim na nais sana niyang kalimutan nang makilala si Anselmo at magsama sila. Pero hindi na yun nangyari. Kaya ngayon, ang plano niya ay isalin na rin sa kanyang anak. Magagamit din ito ng kanyang anak para sa planong paghihiganti. Nay, anong mahalagang bagay pong sasabihin niyo sa akin? Anak, para din ito sa'yo. Upang mas maging malakas at matapang ka. Walang makakalamang sa'yo. Kundi katatakutan ka pa. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Dapat ko nang pakinabangan ng aking lihim. Itinago ko ito ng matagal na panahon. At gusto ko na sanang kalimutan dahil sa pagmamahal ko sa iyong itay. Kaya lamang, niloko niya ako at iniwan tayo. Ngayon anak, gamitin mo ito para sirain siya at paghigantihan. Lalo na ang pamilya niya. Teka Nay, teka po. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ano po ba yun? Anak, isa akong aswang. Nasa lahi namin yon. Ano po? Totoo po ba yung sinasabi niyo, Inay? Oo, anak. Ngayon, ay alam kong maiintindihan mo na ito. Ibabalik ko ang aking pagkaaswang. At maging ikaw, gagawin ko rin kauri ko. Para maging malakas tayo. Inay, kung yan po ang gusto niyo, payag po ko. Lalo na po kung pakikinabangan ko yan. Para magawa ko ang anumang naisin ko. Oo, anak. At gagamitin natin ang ating kapangyarihan para singilin ang taong may atraso at nanakit sa atin. Ang aking ama, siya ang una kong gustong singilin at gantihan. Ikaw ang bahala, anak. Gawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Sa pamamagitan ng isang ritual, ay sinimulan na ni Rebecca na buhayin muli sa kanyang katauhan ang nahihimlay na pagiging aswang. Hawak kamay silang mag-ina na nakaluhod at tila sumasamba sa isang anito na nasa kanilang harapan. Pagkatapos ng mga inusal nilang dasal at orasyon, ay tila nabalot ng kakaibang enerhiya ang kanilang katawan. Nanginig sila kasabay ng panlilisik ng mga mata. Tinubuan ng mga matatalim na ngipin at humaba ang kanilang mga kuko. Kumulubot at humaspang ang kanilang balat na tinubuan ng matitigas na balahibo. Kasunod noon ay ang paglitaw ng mga pakpak sa kanilang likod na katulad ng sa paniki. Ganap na ngang aswang ang mag-ina. Palatandaan na taglay na rin nila ang isipang maggasik ng lagim, ang maminsala ng mga tao at paghigantian ang mga nilalang na nang-apiman o hindi. Nabalot na ng kasamaan ang katauhan ng mag-ina dahil nangibabaw na ang pagiging aswang at masamang ugali ng pagiging isang halimaw. Unang gabi yun na magkasamang umalis ang mag-ina bilang aswang. Binulabog nila ang kanilang baryo. Tuwang-tuwa sila na nakikitang takot na takot ang mga taong inabot ng dilim sa kalye. Pumili sila ng malalapa para maibsan ang nararamdamang uhaw at gutom sa katawan ng tao. Yun ang naging bunga ng galit at sama na loob na naiwan sa puso ni Rebecca. Nais niyang maging masama para gumanti sa mga tao. Ngayon ay isinama pa niya ang kanyang anak sa kanyang naging plano. Kung pagganti sa aking ama ang gagawin mo, Inay, ako na ang bahala ron. Sa akin siya may kasalanan, anak. Kaya ipaubaya mo siya sa akin. Hindi, Inay. Ako na po ang bahala. Ako ang gaganti para sa'yo. Tumahimik na lang si Rebecca. Ayaw niya nang pakialaman kung ano man ang plano ng kanyang anak. Mas mainam ngayon. Tanging naisip ni Rebecca, silang mag-ama ang magkakaharap. Magiging mas masakit yun para kay Anselmo, na mismong anak nito ang maghahangad ng kanyang kapahamakan. Ang tungkol sa ginawa ni Rebecca ay hindi naging lingid sa kaalaman ng kanyang ama na ikinatuwa nito. Tama. Tama ang ginawa mo, anak. Makakasama na natin si Jonas
sa ating mga lakad. Matagal ko pong pinag-isipan yun, Itay. Dahil ang nais ko sana, wag nang madamay pa ang aking anak sa ating pagkaaswang. Kaya nga, pinilit kong itago na lang sana ito at talikuran. Kaya lang ang nangyari sa amin ni Anselmo ang nagtulak sa akin para balikan ang pagiging aswang. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo basta-basta matatalikuran kung ano ang lahi mong pinagmulan. Babalik at babalikan mo yun. Ganun na nga po siguro, Ama. Iisa lang naman ang nakikita kong dahilan kung bakit pinili mong balikan ang pagiging aswang. Yun ay dahil sa paghihiganti. Oo, Ama. Tama ka. Kaya lang may ipinangako na sa akin si Jonas. Siya na raw ang bahala. Siya ang hahanap sa kanyang ama para ipalasat dito ang kabayaran sa kanyang ginawang kasalanan sa amin. Isang araw ay inabutan ni Rebecca ang anak na pinakialaman ang mga nakatambak na mga lumang gamit sa kanilang bodega. Wala ko kung saan ka nagpunta, Jonas. Andito ka lang pala sa bodega. Ano bang ginagawa mo rito? May hinahanap lang po ako, Inay. Ano nga yun? Ako ang naglagay ng mga lumang gamit dito, kaya alam ko kung ano-ano ang mga narito. Naghahanap po ako ng mga lumang litrato. Lumang litrato? Nino? Ni Itay po. Kailangan hanapin mo pa yon. Itinapon ko na yon mula nang iwan niya tayo. Kailangan ko po makakita kahit isa po, Inay. Bakit? Huwag mong sabihin ipakukula mo ang Itay mo. Higit pa po sa kulam ang dapat na iparanas ko sa kanya, kundi ang pagpapahirap ng isang aswang. Kaya kailangan ko makakita ng larawan niya, Inay. Hindi ko na rin kasi matanda ng kanyang itsura para mas madali ko siya makilala. Ganun ba? May ilang litratong naiwan sa lumang photo album na itinambak ko dito. Baka may naligaw kahit na isa. Hinalukay nila ang mga nakatambak na gamit sa bodega hanggang sa makita nila ang isang lumang photo album. Tama si Rebecca. May niligaw pa nga doon na isang larawan ni Anselmo. Kinuha ni Jonas at pinagmasdan. Ang itsura niya dito, akala mo napakabait na tao. Tama ka, anak. Akala mo hindi gagawa ng kalokohan. Sa akin na po to, Inay. Kailangan ko to. 10 taon na ang lumipas, kaya maaaring malaki na rin ang ipinagbago ng itsura ng ama ni Jonas. Pero makakatulong ang larawang hawak ngayon ng binatilyo para manariwa sa alaala niya ang itsura ng kanyang ama. Siya pala ang tatay mo? Oo, Pekto. Ang walang kakwenta-kwenta kong ama. Ipinakita ni Jonas sa kaibigang si Pekto ang lumang larawan ng ama. Wala pala siyang pinag-iba. Walang pinag-iba? Saan, Pekto? Sa Itay ko. Anong ibig mo sabihin? Kailan lang iniwan na rin kami ng Itay ko Hala, totoo ba ang sinasabi mo, Pekto? Oo. May dahilan ba para magbiro ko sa'yo? Pambihira ka naman, oo. Sorry. Di ko kasi alam Iniwan din ba kayo ng Itay nyo para sa ibang babae? Oo, tama ka. Ganon siya kasama. Mas pinili pa niya ang ibang babae kaysa sa kanyang tunay na pamilya. Bakit kaya may mga ganong tao, no? Sobra niya kaming sinaktan, Jonas. Si Inay, araw-araw umiiyak. Hindi matanggap ang ginawa ni Itay. Anong gusto mo mangyari? Kung may magagawa lang ako, alam mo, gusto ko rin siyang gantihan Dapat ang mga lalaking ganyan, pinarurusahan, pinahihirapan. Yan ang gusto kong maranasan niya. Pero paano ko gagawin yun? Sa ikinuwento ni Pekto ay may bahagi ng damdamin ni Jonas ang nasaktan. Tila ba na nariwa sa kanya ang sakit na naranasan niya nang iwan sila ng kanyang ama. Kung gaano kasakit yon sa kanyang ina, kaya nakatitiyak siya na ganon din ang sakit na nararamdaman ng ina ni Pekto. May nabuong balak si Jonas. Hindi niya na yun gustong ipaalam sa kaibigan niya. Kilala niya ang ama ng kaibigan dahil maraming beses na rin siyang naisama nito sa kanilang bahay. Gusto niyang iganti si Pekto
at ang ina nito. Kaya inalam niya kung nasaan ang tatay ni Pekto. Nalaman niya na pumapasada ito ng jeep at minsan inaabot ng gabi sa pamamasada. Ibig sabihin ay may pagkakataon siya para gawin ang kanyang naisip na plano. Madali namang nakita ni Jonas ang tatay ni Pekto, kaya nang papauwi na ito sa pamamasada, pero hindi kina Pekto uuwi, kundi sa babaeng ipinagpalit sa kanila. Nasaan yung aswang noon si Jonas nang habang umaandar ang pinapasadang jeep ay humarang siya sa harap nito. Hindi magkandamayaw ang ama ni Pekto. Matindi ang takot. Pinahinto ang sasakyan, kaya lamang ay hindi nito kinaya ang matinding takot at pangingilabot. Inatake ito sa puso at namatay dahil hindi nadala sa ospital. Kasiyahan ang naramdaman ni Jonas dahil sa pangyayaring yun. Naisip niya na dapat lang yun sa mga taong mapanakit ng damdamin. Kailangang parusahan sila. Kaya kinabukasan ay nalaman ni Pekto ang sinapit ng kanyang ama. Alam niyang nalungkot ang kanyang kaibigan sa pagkawala ng ama nito, pero agad yung nagawang tanggapin ni Pekto. Tama lang siguro sa kanya nangyari, Jonas. Oo, sobra nila kayong sinaktan eh. Tama ka. Si inay, agad din natanggap ang sinapit ni itay. Ano? Sobra din siyang nasaktan sa ginawa ng itay mo. Pero alam mo ba, Jonas, may nagsabi na namatay si itay dahil sa matinding takot. Kasi may aswang daw na umarang sa pinapasada niyang jeep. Sino naman may sabi sa'yo? May isang babaeng nakakita ng gabing yun. Hindi nga lang niya tinulungan si itay dahil natatakot siya sa aswang eh. Dapat pala, magpasalamat ka pa sa aswang dahil naiganti niya kayo ng nanay mo sa ginawang pananakit ng itay mo. Naisip ko tuloy, di kaya yun ang misyon ng aswang? Ang tapusin ng mga lalaking manluloko at nangiiwan ng pamilya? Tama ka doon, Pekto. Tama ako? Teka, paano mo nalamang yun ang misyon ng aswang? Ha? Naisip ko lang. Pero kung ikaw ang tatanungin, okay lang ba sa'yo yung ganong ginagawa niya? Oo naman. Baka dahil sa ganung pangyayari, ay mabawasan ng mga lalaking manluloko at nangiiwan ng pamilya para lang sa ibang babae. Eh di mas maraming matatakot at magiging tapat sa pamilya nila, di ba? Yun naman talaga ang ibig mangyari ni Jonas. Gusto niyang bigyan ng babala at ipaalam na may masamang mangyayari sa kahit sinong lalaking manluloko ng asawa at iiwan ang kanilang pamilya. Kaya ang tungkol sa pangyayaring yun ay naging bali-balita at nagpasalin-salin sa mga taga-baryo. Napatunayan nga iyon ng mga sumunod na gabi kung ano ang tunay na motibo ng gumagalang aswang, lalo na't isa pang lalaki na nananakit at nang iwan ng pamilya ang nabalitang pinatay muli ng aswang. Kagagawan uli yun ni Jonas habang nasa anyo siya ng isang nakakatakot na halimaw. Dahil sa ginagawa mo ngayon, anak, mas marami ng lalaking may asawa ang umuuwi ng maaga. Saka alam ko pong titino sila, inay. Malamang, dahil kung itutuloy nila ang kanilang kalokohan, abay tsak, meron silang paglalagyan. Bagamat para sa ikabubuti ang layunin ni Jonas, ay hindi pa rin tama ang kanyang paraan para turuan ng leksyon ang mga lalaking manluloko. Lalo na kung ang pagbibigay sa kanila ng parusa ay humahantong sa kamatayan. Ngayon naman, ay sisimulan ko nang hanapin ang taong nanloko sa iyo, inay, para pagbayarin siya. Ang kanyang ama ang tinutukoy ni Jonas. Ang galit na kanyang nararamdaman para sa ama ay lalong tumindi sa paglipas ng mga araw. Ikaw na ang bahala, anak. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Kahit ano pa ang gawin mo sa taong yon. Lumaki si Jonas na puot ang itinanim ng ina dahil sa ginawa ng ama. Kaya wala siyang ibang hangarin kundi ang paghihiganti. Hahanapin niya para singilin sa naging kasalanan nito. Samantala, sa lugar na kinaroroonan ng ama ni Jonas na si Anselmo, sa kalapit na bayan lamang yon ng Pola, doon naninirahan ang taong hinahanap ni Jonas. Bago lang din ito sa nasabing lugar. Sa 10 taon na lumipas, ay wala siyang balita
tungkol sa mag-inang kanyang iniwanan. Alik ka ba rito para sa kanila, Anselmo? Gusto ko lang pong malaman ang kanilang kalagayan. Abay, bakit pa? Hindi naman siguro na masama na kumustahin ko sila, Papa. Makikipagkita ka sa iyong mag-ina, ganun ba? Darating ang pagkakataong yun pa, pero hindi pa ngayon. Ang nais ko lamang ay makibalita. Sa ginawa mong pangiiwan sa kanila, tiyak na wala na silang pakialam sa iyo. Alam ko po yun, at kasalanan ko yun. Eh kung pabayaan mo na lang kaya sila, may sarili na silang buhay ngayon. Baka nga may asawa na rin si Rebecca. Tanggap ko naman ho yun. Pero bilang ama, gusto ko rin pong makita ang anak kong si Jonas. Sana nga kilala ka pa niya at hindi nilaso ni Rebecca ang isip niya. Lalo na't iba ang kanyang nalalaman. Desisyon ko po yun, Pa. Yun na nga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong gawin yon. Naiwan sila. Tapos na ho yun. Matagal ng panahon yun. Pero ikaw ang nagdusa ng napakahabang panahon. Alam ko kung anong paghihirap ng kalooban ng pinagdaanan mo, anak. Ginawa ko lang po kung anong alam kong tama at makabubuti sa kanila mag-ina. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa mo? Hindi ko po alam dahil hindi ko pa sila nakikita. Sana lang hindi mo pagsisihan ang iyong naging desisyon kapag nakaharap mo sila. Lalo na ang iyong anak. Ang dahilan ng naging desisyon ni Anselmo para iwan ang kanyang mag-ina ay taliwasyon sa kung anong nilalaman ng kanyang sulat na iniwan kay Rebecca. Ang lihim na yon ay hindi pa rin alam ng ama ni Anselmo, kundi tanging siya lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Kaya nga po pala, Papa, ang plano ko ay humanap na matitiran sa lugar na malapit kina Rebecca. Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo? Oo, Pa, para mas maging madali ang pagkikita namin ng aking anak. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita mapipigilan. Isa pa, alam ko kung gaano ka nasasabik na makita ang iyong anak. Pero pakiusap po, Pa. Samahan niyo po ako. Kaya lilipat tayo na matitirahan. Oo, anak. Mas gusto ko rin na magkasama tayo. Dalawa na lang tayo. Kailangan pa ba tayo maghiwalay? Kaya agad na naghanda si Anselmo para humanap ng matitirahan. Pipili siya ng lugar na alam niyang hindi siya mahihirapan para gawin ang kanyang pinaplano. Ang nais niya ay mapalapit sa kanyang anak kahit may pag-aalala siya na magiging mahirap yun. Hindi sa mismong baryo na tinitirhan ni Rebecca nakahanap ng matitiran si Anselmo, kundi sa ikatlong baryo pa mula sa dati nilang tirahan. Yun ang pinili niya para maiwasan din ang mga taong dating nakakakilala sa kanya. Baka kasi naaalala pa rin siya ng mga ito. Samantala, nagpatuloy naman si Jonas sa ginagawa niyang pagpapahirap at pananakot sa mga taong manluloko at nang iiwan ng kanilang pamilya. Ang kanyang ginagawang yun ay may basbas ng kanyang inang si Rebecca. Sa pagdating ni Anselmo sa kanyang bagong tirahan, ay ang balitang yun ang agad na narinig niya. May mga kalalakihan at kababaihan din na natatagpo ang tulala o kaya ay patay. Ang sinasabing dahilan ay kagagawan ng halimaw na aswang. Yun nga lang, may magkakaparehong kwento ang mga pinagpapakitaan ng aswang. Mga lalaki at babae na nanloloko ng asawa o nang iiwan ng pamilya para lamang sumama sa iba. Wari ba'y may nasagi sa damdamin ni Anselmo nang marinig ang tungkol sa panloloko ng asawa at pang-iiwan ng pamilya? Bumabalik sa kanyang gunita ang isang nakaraan. Pero sa sarili niya, alam niyang walang mali sa naging desisyon niyang yun. Sa kanilang bagong tirahan ay kasama niya ang kanyang ama. Inayos nilang mag-ama ang mga dala nilang gamit sa kanilang bagong nilipatang bahay. Pagkatapos ay magpapahinga na sila. May business sina Anselmo at sapat ang kinikita nito para sa kanilang pangangailangan. Kahit malayo sila, ay alam niyang napapatakbo ng maayos ng taong kanyang pinagkatiwalaan ang kanilang negosyo. Samantala, naging madali kay Jonas na malaman
kung nasaan ang kanyang ama dahil yon sa kanyang kaibigan. Jonas! Posibleng tatay mo nga yun. Nakita mo siya? Oo nga. Nasa 3 barangay mula rito sa atin. Sigurado ka? Paano mo nakilala? Di ba may ipinakita ka sa aking lumang picture niya? Oo, pero lumang picture na yun eh. Oo nga. Kaya lang, kamukha mo siya eh. Para kayong pinagbiyak na bunga. Natahimik si Jonas, parang ayaw niyang maikumpara sa kanyang ama, lalo na ang sabihing kamukha siya nito at parang pinagbiyak sila na bunga. Hindi ko siya kamukha, Pekto. Hindi mangyayari yun. Ano bang hindi? Kamukhang kamukha mo nga talaga siya eh. Kung magkakaharap kayo, baka sabihin ng makakakita sa inyo na para kayong pinagbiyak na bunga. Yun nga, maniwala ka sa akin. Magkaulma ang itsura nyo. Older version nga lang. Ayoko pa rin maniwala. Bala ka nga kung ayaw mo maniwala. Pero yun ang totoo. Paano na ngayon yan? Anong pinaplano mo? Natahimik si Jonas, kinapa ang kanyang nararamdaman. May bugso ng galit ang doon ay pumitik. Ayaw niyang makita ito ng harapan. Subalit gusto niya itong singilin at paghigantian. Hanggang sa nag-usap na nga sina Rebecca at Jonas. Naniniwala ka naman sa sinabi ng kaibigan mo si Pekto. Inay, hindi po magsisinungaling ang kaibigan ko. Paano kung kamukha mo lamang yung taong sinasabi niya? Ewan ko po. Saka, sa ginawa niya sa atin, wala nang mukha pa yung tumira malapit dito sa lugar natin, kundi magtago na yon at hindi na magpapakita pa. Naisip ko rin po yun, inay eh. Pero wala naman sigurong masama kung susubukan kong alamin. Ay nako, bahala ka. Ibig ko lang po matiyak kung ano ba ang totoo at kung tama ba si Pekto. Samantala, sa nilipatang bahay ni na Anselmo at ng kanyang ama, katatapos lang nilang mag-almusal. Tinapay na may palamang itlog at mainit na kape ang pinagsaluhan ng mag-ama. Napag-usapan nila ang tungkol sa napapabalitang aswang na nanggugulo at pumapatay. Delikado pala itong lugar na nilipatan natin, anak. Hindi naman po siguro tayo madadamay sa nangyayari dito. Ano bang hindi madadamay? Isang kampo ng dilim ang nag-aasik ng takot at lagim sa lugar na ito. Kahit na po pa, Walang sinasanto at pinipili ang mga aswang. Kahit sino pwede nilang maging biktima. hindi niyo po ba narinig yung pinupuntirya ng aswang? Mga manloloko lamang at yung nangiiwan ng pamilya. Kung sa bagay. Pero sandali lang. Hindi ba ikaw naman ay... Pa, tapos na po yun. Matagal na panahon na nakalipas. Siguro naman hindi yun alam ng gumagalang aswang. Dahil nga sa ibinalita ni Pekto kay Jonas, ay gumawa ito ng sariling paraan upang alamin ang tirahan ng kinamumuhian niyang ama. Para rin maging madali sa kanya na isakatuparan ang kanyang plano. Hindi naman siya nahirapan dahil agad niyang nalaman ang mismong tinitirhan nito. Hindi na muna niya yon ipinaalam pa sa kanyang ina. Saka na lang niya sasabihin kapag natapos niyang gawin ang kanyang balak. Kaya nang sumapit ang gabi, nang matiyak na niyang nagpapahinga ang ina, ay saka siya lumabas ng bahay. Nagtago siya sa dilim at doon ay sinimulang gawin ang pagbabago ng kanyang itsura. Mula sa pagiging gwapo at mistisong binatilyo, ay naging nakakatakot na aswang si Jonas. Humaba ang buhok sa ulo. Ang tenga ay lumapad at tumulis. Ang mga mata ay nagkulay dugo. Ang kuko ay humaba at naging matulis. Mula sa likod nito ay tumubo ang isang kakaibang pakpak na magagamit niya sa paglipad. Pumagaspas pa itaas ang aswang, subalit iba ang pakay ngayon ng aswang na si Jonas. Wala sa plano niya ngayon ang manakot ng mga manloloko, kundi meron siyang nais puntahan. Yun ang bahay ng kanyang ama. Mula sa itaas na kinaroroonan ni Jonas ay kitang-kita niya at natatandaan ang bahay na dapat niyang puntahan. Bumagal ang kanyang paglipad at bumaba siya sa bubong ng isang bahay. Alam niya na nagdulot yun ng ingay, subalit wala siyang narinig na anuman mula sa loob ng bahay.
Naisip niya na baka natutulog na ang mga tao ron, subalit maliwanag pa ang ilaw sa loob. Gumapang si Jonas patungo sa gilid ng bintana. Nakita niyang hindi yun ganap na nakasara. Sumilip siya sa isang kwarto na naroon. Iginala ang paningin. Meron siyang hinahanap. Isang matandang lalaki ang kanyang nakita na mahimbing na natutulog. Hindi yun ang taong gusto niyang makita. Hindi yun ang kanyang ama. Gumalaw ang natutulog. Wari na alimpungatan ito. Nagising ito at idinilat ang mga mata. Pagbukas ng mga mata ng matandang lalaki ay ang aswang na nakasilip sa bintana ang agad na nakita nito. Napatayo ito sa pagkagulat. Agad na lumabas ng kwarto at kinuha ang sandata na maaaring gamitin laban sa aswang. Isang mahabang itak yun. Nabahala si Jonas, kaya bago pa makabalik ang matandang lalaki ay nakaalis na at nakalipad na papalayo ito. Kaya wala na itong naabutan. Ano kanyo? May aswang na pumunta rito? Kausap na ni Marcelo ang anak na si Anselmo. Oo anak, kitang-kita siya ng dalawang mga mata ko. Pero natakot yata. Bigla ring umalis nang makita siguro ako na may dala akong mahabang itak. Pero bakit ka pupuntahan ng aswang? Sabi ko nga sa'yo, walang pinipili ang aswang na kanyang bibiktimahin. Pero ang kwento ng mga taga rito, sa mga manlulokot nang iiwan ng pamilya ang pinupuntirya ng mga aswang na yon. Wala ka naman sigurong kasalanan, Papa. Abay malay mo, naubos na yung mga taong manluloko na gusto niyang tapusin. Kaya kahit sino na labang ay kakainin niya. Umalis kasi si Anselmo ng gabing yun dahil meron siyang dapat ayusin. Kaya wala siya roon nang magtungo roon si Jonas. Hindi niya nakita ang tunay niyang pakay. Nakauwi na si Jonas at inis na inis dahil sa nangyari. Malas! Napakamalas talaga! Puisit! Narinig ng kanyang ina si Jonas na noon ay gising pa. May problema ba anak? Parang nabibwisit ka yata. Wala po, inay. Umalis ka ba? May biniktiba ka na naman ba? Hindi pa ba nauubos sa mga pasaway na lalaki dito sa lugar natin? O baka sa ibang baryo ka naman humahanap? Meron lang po akong importanteng ginawa, inay. Ano naman yon? Saka ko na lang po ipapaalam sa inyo. Hindi ipinaalam ni Jonas sa kanyang ina ang kanyang ginawa dahil bigo siya na makita ang amang nag-abandona sa kanila. Kaya titiyakin niya na sa susunod ay aabutin niya na ito sa tinitirhang bahay. Sayang palang lakad mo, Jonas, dahil hindi mo siya nakita. May iba pang pagkakataon. Sa pagbabalik ko, makakatikim na siya sa akin dahil isa siya sa parurusahan ko at ipaparanas ang aking galit. Anong ibig mo sabihin, Jonas? Hindi na nagdalawang isip pa si Jonas dahil nagbago ang anyo nito sa harap ng kanyang kaibigan. Labis naman yung ikinagulat ni Pekto. Inilantad niya sa kaibigan ang kanyang lihim. Isa kang aswang, Jonas? Oo, tama ka, Pekto. At kailan ko lang rin ito nalaman. Si Inay ang nagpasa sa akin ng pagiging aswang. Kung ganon, ikaw ang umaatake sa mga lalaking manluloko dito sa baryo natin at sa karatig pan lugar. Oo, tama ka. Dahil galit ako sa mga katulad nila. Kung ganun ba, ikaw rin ang bumiktima sa tatay ko manluloko? Oo, Pekto. Pero hindi ko siya pinatay. Tinakot ko lang siya. Yun nga lang, natuluyan siya. Inatake dahil sa matinding takot. Tama nga alam pala sinabi ng babaeng nakakita sa kanya. Nagagalit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko? Hindi ko gustong mangyari yun sa kanya. Gusto ko lang talagang takutin siya at bigyan ng leksyon. Para magbago at bumalik sa inyo. Pero wala na akong magagawa. Nangyari na yun eh. Saka wala na rin siyang planong balikan kami ni Inay eh. Kaya natanggap kaagad namin ang pagkawala niya. Wala kang dapat alalahanin, Jonas. Hindi ako galit o wala akong sama ng loob sa'yo. Salamat kung ganun. At kahit alam mo ng isa akong aswang, hindi ka pa rin nagbabago. Isa kang tunay na kaibigan, Pekto.
Kung hindi na ako makikipagkaibigan sa'yo, baka patayin mo ako at gawing pagkain. Hindi ko naman gagawin yun, Pekto. Kahit paano, may pusong tao pa rin ako. Nagagawa akong kontrolin ang sarili ko, pero hindi sa mga tao mapanakit at manluloko. Paano yan ngayon? Ang sabi mo, plano mong pagigantihan ng tatay mo dahil sa ginawa niya sa inyo. Oo, Pekto. Kaya gagamitin ko ang aking pagkaaswang para ibigay sa kanya ang parusang nararapat para sa kanya. Samantala, dahil sa aswang na nakita ng papa ni Anselmo ay naging maingat na ito. Hindi niya na iniiwan na nag-iisa sa bahay ang kanyang ama, lalo na kung gabi, dahil maaaring bigla na lang itong bumalik. Anak, ayoko namang nakakaabala ako sa mga lakad mo. Kaya wag mo kong alalahanin. Nangako po kay mama bago siya mamatay na hindi ko po kayo pababayaan. Ako magiging tagapagtanggol at poprotekta sa inyo. Ay salamat naman kung gano'n, anak. Kaya nga po hindi ako makapapayag na may mangyaring masama po sa inyo. Lalo na mabiktima kayo ng aswang. Kaya sa oras na makita ko siya, meron talaga siyang paglalagyan sa akin. Naisip ko tuloy na may ibang rason kung bakit napadpad tayo sa lugar na ito, anak. Anong rason po yun, Papa? Dahil yun sa aswang na nag-aasik ng lagim at kaguluhan. Natahimik si Anselmo. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Pero hanggat maaari, ay ayaw na muna niyang balikan ang tungkol sa bagay na yun. Samantala, may dapat asikasuhin ang nanay ni Jonas na si Rebecca. Nagtungo ito sa Karatig Baryo upang kausapin ang kliyente na ibig bumili ng lupa. Yun kasi ang naging trabaho ni Rebecca, ang mag-alok ng bahay at lupa, ang humanap ng mga taong nais bumili at magkaroon ng property. Maayos naman ang pakiramdam niya nang umalis siya ng bahay. Subalit nang nakaalis na siya at malapit na sa lugar na pupuntahan, ay biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Pilit pinaglalabanan ni Rebecca ang nararamdamang hilo. Kaya lamang, hindi niya na yun nagawa pang pigilan. Habang naglalakad, ay bigla siyang nabuwal at nawalan ng malay. Buti na lamang, may isang lalaking nakakita sa kanya at agad siyang tinulungan. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Ang lalaking tumulong kay Rebecca na noon ay naglalakad ay walang iba kundi si Anselmo, ang tatay ni Jonas na dating asawa ni Rebecca. Agad sinuri ng doktor si Rebecca. Wala namang nakitang malalang problema. Maaaring dahil lamang sa pagod at init, kaya ito nahilo at nawalan ng malay. Nang magising at magkamalay si Rebecca, hindi niya alam kung nananaginip ba siya o binabangungot ng mga sandaling yun dahil sa nabungaran niya pagkadilat ng kanyang mga mata. Kumusta ka na, Rebecca? Teka, bakit nandito ka? Nasaan ako? Kilalang kilala pa rin ni Rebecca ang kaharap, kaya hindi siya mapalagay nang makita si Anselmo. Narito ka sa ospital. Nahilo ka at nawalan ng malay habang naglalakad. Anong ginawa mo sa akin, Anselmo? Teka sandali, ano ba sinasabi mo? Wala akong ginawang masama sa'yo. Tinulungan kita. Napakamalas talaga ng araw ko. Sa dami ng taong pwedeng dumamay sa akin, ikaw pa talaga. May dahilan kung bakit ako ang nakakita sa'yo. Pinag-adya yun ng pagkakataon. Para ano? Para saan pa? Para balikan ko at ipamukha sa akin ang ginawa mo? Hindi mo pa rin ba nalilimutan yun? Bakit? Akala mo ba madaling kalimutan yon? Hindi, Anselmo. Dahil labis mo kong sinaktan. Hindi lang ako kundi maging ang anak natin. Walang araw na hindi siya umiiyak. Alam mo ba yun? Patawarin mo ko, Rebecca. Alam ko malaking kasalanan yun. Masakit din sa akin ang ginawa ko. Nasaktan ka? Pero bakit mo ginawa? Dahil kailangan. Kailangan? Para sa babaeng ipinagpalit mo sa amin ni Jonas, ganun ba? Ang kapal mo rin naman. Lahat ginawa ko, Anselmo, alam mo yun. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero binaliwala mo lang. Mas pinili mo na iwan kami para sa ibang babae. Rebecca,
Hindi yun ang dahilan. Gusto mo pa ngayong magsinungaling? Hindi bale. Bakit nga ba kailangan ko pang malaman? Tapos na yon. Nagawa naming mabuhay ni Jonas nang wala ka. Kung ano man ang gusto kong mangyari ngayon, ay yun ay gantihan ka, Anselmo. Maging ang pamilya mo. Lalo na ang babaeng ipinagpalit mo sa akin. Kung may paghihigantihan ka, Rebecca, ako na lang. At isa pa, wala akong pamilya at lalong wala akong ibang babae. Gusto mo pa ngayong gumawa ng kwento. Pero hindi mo na mabibenta sa akin yung kasinungalingan mong yan, Anselmo. Kilalang kilala ko ang pagkatao mo. Isang manloloko at walang pakialam sa damdamin ng taong nagpapahalaga sa'yo. Tumayo si Rebecca sa kamang kinauupuan. Inayos ang suot nitong damit. Saan ka pupunta, Rebecca? Uuwi na ako. Pero Rebecca, kaya ko na ang sarili ko. Kung mananatili ako dito sa ospital tapos ikaw lang ang makikita ko, baka lalo lamang ako magkasakit at kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi na pinigilan pa ni Anselmo na umalis si Rebecca. Ramdam niya na naroon pa rin ang galit sa puso nito. Hindi pa rin yun pinaghihilom ng panahon. Malalim ang sugat na naiwan niya sa damdamin ng babaeng dati niyang minahal at ina ng kanyang anak. Hindi ko man lang naitanong kay Rebecca ang tungkol sa aming anak. Pero sa ipinakitang galit niya sa akin, malamang ganun din ang damdamin ng anak namin. Galit din siya sa akin. Nakabalik na sa bahay si Rebecca. Napansin ni Jonas ang hindi magandang timpla ng kanyang ina nang dumating ito. Parang may nangyaring hindi maganda sa'yo, Nay, ah. Kapag mamalasing ka talaga. Buwisit! Buwisit! Sandali lang ho, may nakaaway po ba kayo? Kung gusto niyo balikan natin. Sugurin natin mamayang gabi. Huwag na muna. Sino po ba nakabangga niyo? Ang hayop na yon. Ang kapal ng pagmumuka. Inay, relax ka lang. Tatanda ka kagad yan eh. Dadami ang wrinkles niyo sa mukha, sige kayo. Sa dinami-dami ng taong makikita ko, siya pa talaga. Buwisit! Sino nga po yun, Inay? Yung taong may atraso ba sa inyo? Na ayaw magbayad ng utang? Hindi yun, anak. Sino nga? Huwag na natin siya pag-usapan. Sayang lang ang oras natin sa kanya. Sige po, Inay, sabi niyo eh. Ang mabuti pa po ay magpahinga na muna kayo. Pumasok na po kayo sa kwarto niyo, Nay. Ako na po magluluto at gigisingin ko na lamang po kayo kapag nakapagluto na po ako. Para sabay po tayong kumain. Sige, anak. Gusto ko lang talaga magpahinga muna. Dahil sirang-sira ang araw ko ngayon. Nasa kanyang kwarto na si Rebecca at nakahiga na sa kama. Ang nais niya ay makatulog at makapagpahinga. Kaya lang, kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ay ang mukha ni Anselmo ang kanyang nakikita. Kalokohan ito. Laking kalokohan. Ba't siyang nakikita ko kapag ipinipikit ko ang mga mata ko? Naging palaisipan din kay Rebecca ang mga sinabi sa kanya ni Anselmo, ang tungkol sa dahilan ng pag-iwan sa kanila. Kung dahilan ay ibang babae na gaya ng nakalagay sa sulat na iniwan sa kanya, ba't ganon ang sinabi nito? Wala raw pamilya na dapat siyang gantihan at lalong walang ibang babae. Napakunot ang noo ni Rebecca. Hindi rin niya ganap na maintindihan ang mga sinabing yun ni Anselmo. Samantala, nang makauwi ng bahay si Anselmo, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang papa ang mga pangyayaring yun. Baka mo, aksidenteng nagkita kayo ni Rebecca. Opo pa, talagang pinag-aadya ng pagkakataon. Ang aking apo, nakita mo ba? Wala ho siyang kasama. Kumusta na raw siya? Yun ho, galit na galit po siya sa akin eh. Abay, normal lang yun, anak. Matagal na panahon noon lumipas. Hindi pa rin nawawala ang galit niya sa akin. Malalim ang sugat na iniwan mo para sa kanilang mag-ina. Kahit na po. Baka naman mahal ka pa rin niya. Hindi natin alam. Imposible po yun. Naitanong mo ba kung meron na siyang asawa? Di ko na po naitanong eh. Dahil puro galit at panunumbat lang ang ginawa niya na magkita kami.
Di ko rin po naipaliwanag sa kanya ang lahat-lahat. Dapat nga palang magkausap uli kayo. Yung pakikinggan nyo ang isa't isa. Sa naging pagkikita nilang yun ni Rebecca, ay hindi alam ni Anselmo kung may isa pang pagkakataon na magkikita sila uli. Dahil pakiramdam niya ay hindi na ito nanaisin pang magkaharap silang muli. Samantala, nang sumunod na gabi na ganda si Jonas para bumalik sa tirahan ng kanyang ama, titiyakin niyang sa pagbabalik niya rito, magagawa na niya ang kanyang pakay. Kaya sa paglalim ng gabi, ay muling pumagaspas ang pakpak ng aswang na si Jonas para bumalik sa tirahan ng ama na kinasusuklaman niya. Wari naman pumanig na kay Jonas ang pagkakataon dahil naroon si Anselmo. Sa kayo naman talaga ang pangako ni Anselmo sa ama na hindi niya na ito iiwan, lalo na kung gabi. Mula sa paglipad ay bumaba sa bubong ng bahay ang aswang na si Jonas. Unay tatakutin niya muna si Anselmo. Silang dalawa lang ng matandang lalaki. Biglang naisip niya ngayon kung ang naroon sa bahay na yon ang kanyang ama. Sino ang matandang lalaking kasama nito? Sa isip niya ay naroon din ang sagot sa kanyang tanong. Saka napabulong si Jonas. Posibleng siya ang lolo ko. Tama, baka lolo ko nga siya. Ang bahagyang saya na malamang lolo nga niya ang matandang naroon ay napalitan ng sama ng loob. Idinamay na rin niya sa galit ang matanda. Kung lolo ko siya, ba't hindi man lang niya pinagsabihan o pinagalitan ng itay ko para hindi niya na kami iniwan? O baka naman, kagustuhan din niya nangyari. Kung ano-ano ang pumasok sa isipan ni Jonas, iisa lang ang tiyak, namamalagi sa dibdib niya ang galit. Hindi niya mapapatawad ang amang nang iwan sa kanila ng kanyang ina. Samantala, sa loob ng bahay ay nakikiramdam si Anselmo. Alam niyang may kung anong nilalang sa bubong ng kanilang bahay. Hindi sila ligtas dahil anumang oras ay maaari silang atakihin at gawan ng masama. Pakiramdam ko rin, anak. Kanina pa siya nasa bubong ng bahay natin. Maaaring tsumitsyempo lang po ang nilalang na yon. Kung di ako nagkakamali, isa siyang aswang. Kung ganun ay nagbalik siya, mukhang ako talaga ang puntirya niya, anak. Aswang na mahilig sa senior, Papa. Nako, wala namang kates-tes ang aswang na yan kung ako ang kursunada niyang gawing hapunan. Naghahanap ng sakit sa katawan ng aswang na yan, Papa. Sandali nga. Tumayo si Anselmo, pumasok sa kanyang kwarto at may kinuha roon. Anong gagawin mo, anak? Bibigyan ko po ng leksyon ng aswang na yan. Hindi niya yata kilala ang mga taong gusto niyang biktimahin. Huwag na, Anselmo. Baka naman mahinang klase lang ang aswang na yan. Dahil kung isa siyang aswang na may taglay na kakaibang lakas, umatake na yan. At kung ano na ang ginawa sa atin, baka nga pinatay na tayo. Huwag na nating paabutin doon. Ngayon pa lang, ay patitikim ko na sa kanya ang sakit na hinahanap niya. Lumabas ng bahay si Anselmo. Kitang-kita niya mula sa bubong ng kanilang bahay. Ang aswang na doon ay tila nag-aabang. Hoy! Halimaw na aswang! Ako ba ang kailangan mo? Andito ako! Ako ang harapin mo! Sinigawan ni Anselmo ang aswang na si Jonas. Hinahamon niya ito. Nakatingin lang ang aswang kay Anselmo. Masusing pinagmasdan ang itsura ng ama. Bagamat may edad na ito, ay naroon pa rin ang taglay na kagwapuhan at kakisigan. Mga katangiang marahil ay nagustuhan ng kanyang ina. At tama si Pekto, kamukhang kamukha nga niya ang kanyang ama. Older version nga niya yon, sabi ng kanyang kaibigan. No, aswang! Ba't hindi ka pa ngayon makalapit sa akin, ha? Naduduwag ka ba? Ikaw lang ang nakilala kong aswang na duwag. Hindi ako duwag. Kung hindi ka duwag, ipakita mo ang tapang mo. Harapin mo ako, hayop ka, para makita mo kung anong hinahanap mo. Talagang pinipilit mo ako, ha? Oo, pinipilit talaga kitang umatake. At kung ano man ang plano mo, hindi ka magtatagumpay. Ilabas mo ang tapang mo. Huwag kang duwag. Hindi ako natatakot sa'yo. Masakit kay Jonas na tawagin siyang duwag. Alam niyang hindi siya ganun. Hindi niya yun matatanggap
at ang taong kinapupuotan pa niya ang tumawag noon sa kanya. Nagpantig ang tenga ni Jonas, kasabay ang pag-iinit ng kanyang muka. Galit ang kanyang nararamdaman dahil sa tinuran ni Anselmo. Hindi ako duwag! Kung hindi, patunayan mo, aswang, dahil hindi ako natatakot sa kagaya mo! Tumayo ang aswang na si Jonas mula sa pagkakaupong patalungko sa bubong ng bahay. Iwinasiwas ang kanyang dalawang pakpak. Inilabas ang kanyang malalaking pangil habang kunot ang noo. Lumipad ito at paibabang umatake kay Anselmo. Ganyan ang gusto ko, aswang! Yung palaban! Ang gawing liig ni Anselmo ang puntirya ng matutulis na kuko ng aswang na si Jonas. Kumalmot ang mga kuko ng aswang sa liig ni Anselmo. Lumikha yun na mahahabang sugat. Hanggang yabang ka lang pala eh, ni hindi mo nga nagawang iwasan ang aking matutulis sa kuko. Nakatsamba ka lang, aswang. Dahil lang nasugatan mo ko, inaakala mo na ba na nanalo ka na? Nag-uumpisa pa lang tayo, tanga. Alam ko, pero hindi ako tanga. At nag-iinit pa lang ako ngayon. Gusto na kitang tapusin, lalaking hambog at manluloko! Muling umatake ang aswang. Ang mga mata naman ni Anselmo ang pinuntirya nito. Utusukin niya ng kanyang mga kuko. Subalit nakaiwas sa pag-atake ng aswang si Anselmo. Nakakuha ng tiyempo si Anselmo. Agad na inundayan ng saksak ang aswang. Tumama yun sa braso ng halimaw at napasigaw yun nang dahil sa labis na sakit. O ano ka ngayon? Kaya mo pa ba, aswang? Ngayon, tutuluyan na kita para matahimik na ang baryong ito. Inilabas ni Anselmo mula sa kanyang bulsa ang isang medalyon. Bigla yun naglabas ng liwanag na nakakasilaw na hindi kayang tingnan ng aswang. Kakaibang liwanag na maaaring bumulag sa alagad ng dilim. Ay paglalagyan ka na ngayon, aswang! Ah! Ang mga mata ko! Ang sakit! Hindi ako makakita! Yan ang nararapat sa'yo para hindi ka na makapanakit pa! Hindi na kinaya pa ni Jonas ang liwanag mula sa medalyon na inilabas ni Anselmo, kaya wala siyang ibang magagawa. Tinakpan ng pakpak ang kanyang mga mata, saka ito umurong. Buong lakas na ikinampay ng aswang ang kanyang pakpak upang makaalis at makatakas. Nakakapaso ang liwanag mula sa medalyon. Hindi yun kaya ng kanyang katawan, lalo na ng kanyang mga mata. Nakadama ng matinding pamamanhid ang mata ni Jonas dahil sa liwanag na inilalabas ng medalyon. Duwag kan talaga, aswang! Wala ka palang binatbat eh! Habang lumilipad si Jonas papauwi, ay dama pa rin niya ang nakakapasong init. Sa kanyang kalooban naman, ay naroon din ang matinding init. Pero nag-iinit na galit kay Anselmo dahil sa ginawa nito sa kanya. Babalikan kita! Babalikan kita! At titiyakin ko na may paglalagyan ka na. Tatapusin ko ang kahambugan mo. Lumikha ng ingay ang pagpasok ni Jonas sa kanilang bahay dahil yun sa pagod at matinding sakit na kanyang nararamdaman. Alam ni Rebecca na ang anak niya ang dumating, kaya agad siyang lumabas ng kanyang kwarto upang tingnan ito. Ganun na lamang ang gulat at pagkabahala niya nang makita ang kalagayan ni Jonas. May sugat ito sa braso at ang masaganang dugo ay umaagos mula rito. Maging ang mata ay tila namumuti, kaya hirap itong makakita. Jonas! Jonas, anak! Ano nangyari sa'yo? Ang hayop na yon! Gusto niya akong patayin! Napalaban ka na naman ba? Sabi ko sa'yo eh, mag-iingat ka at huwag kang sugod na sugod! Hindi kayang sabihin ni Jonas sa kanyang ina kung sino ang kanyang nakainkwentro. Gusto niya munang ilihim yun at sa kanya na lang sasabihin kapag nagtagumpay na siya at nagawa na niya ang kanyang planong pagpapahirap sa kanyang ama. Hindi man niya ito ganap na papatayin, pero ang nais niya'y gawin itong inutil at habang buhay na magdusa para siya na mismo ang papatay sa kanyang sarili. Ganon ang pagganti at pagpapahirap na ibig niyang ipalasap sa kanyang ama. Langan magamot kagad ang sugat mo, anak! Inay, ang mata ko rin. Nahihirapan po ako makakita. Ang labo ho ng paningin ko.
Pati pala ang mga mata mo ay napuruhan din. Kinamitan ka ng medalyon na nakainkwentro mo. Opo, inay. Hindi ko inaasahan na handa pala siya. Napaghandaan niya ang ginawa kong pagsalakay. Lalong nag-alala si Rebecca sa anak dahil kung hindi maaagapan ang kalagayan ni Jonas, ay maaari itong tuluyang mabulag. Hindi siya makapapayag na mangyari yun sa kanyang anak. Samantala, masaya namang ikinuwento ni Anselmo sa kanyang ama ang naging paghaharap nila ng aswang nitong lumipas na gabi. Ewan ko na lang kung babalik pa ang aswang na yon pagkatapos ng naranasan niya. Hindi pa rin nagbabago ang kakayahan mo, Anselmo. Kahit matagal ko na pong hindi ginagamit ang aking medalyon, ginagabayan pa rin niya ako at may pananampalataya pa rin ako sa kanya. Mainam pa rin gamitin sa mga kampon ng kadiliman. Kaya nga sabi ko sa'yo, may dahilan kung bakit napadpad tayo sa lugar na ito. Dahil kailangan ka rito. Alam ko rin na hindi mo kayang iwan ang pagiging antingero at ang misyon mong iligtas sa mga tao laban sa mga aswang. Isa kang manunugis. Isa sa sinumpaan mo ay ang lipulin ang mga aswang na makikita at makikilala mo. Sa mga sinabi na yon ng ama ni Anselmo, ay parang tubig na dumaloy at agad na bumalik sa kanyang isipan ang mga nakalipas, mga pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan. Ito pala yun. Ito pala ang inililihim ni Rebecca sa akin. Kaya marami siyang iniiwasang sagutin sa mga tanong ko. May lahing aswang ang babaeng minahal ko. Nasa dugo niya ang pagiging aswang. Kaya hindi rin nakapagtataka na maging ang aming anak na si Jonas ay magiging isang aswang din paglaki niya. Yun ang isang lihim na nadiskubre ni Anselmo tungkol sa pagkatao ng kanyang asawa. Ang totoo ay meron din siyang inililihim kay Rebecca. Yun naman ay ang pagiging antingero at manunugis niya ng aswang. Bata pa siya, ay isa sa sinumpaan niyang tungkulin ay ang lipulin ang mga aswang na kanyang makikita at makakasama, dahil kung hindi niya yun gagawin, ay masusumpa ang kanilang angkan. Maraming mawawala sa kanila, maging ang kanilang tinataglay na ari-arian. Kaya hindi naging madali para kay Anselmo ang lahat, lalo na nang malaman niyang may lahing aswang si Rebecca. Kung hindi niya ito papatayin, ay siya naman at ang pamilya niya ang mananagot. Kaya naging napakahirap na desisyon ang ginawa ni Anselmo. Yun ay ang iwan na lamang si Rebecca at ang kanyang anak para iligtas ang mga ito. Iligtas sa mismong mga kamay niya. Kaya kailangan niyang gumawa ng kung ano-anong dahilan na isang kasinungalingan para hindi na siya hanapin pa ng asawa. Kasama mo, Anselmo. Bakit mo nagawa ito sa akin? Buong buhay ko ay inilaan ko para sa iyo. Para mahalin at paglingkuran ka. Pero ito pa pala ang igaganti mo sa akin. Ang talikuran ako. Ang iwan kami ng anak mo. Napakawalang kwenta magtao, Anselmo. Nagsisisi ako nagtiwala sa iyo. Nagsisisi akong minahal kita. Bagamat hindi na napakinggan ni Anselmo ang pagpapahayag ni Rebecca ng sama ng loob dahil sa ginawa niyang pag-iwan, gabi-gabi naman ay laman yun ng kanyang mga panaginip. Nakokonsensya siya sa kanyang ginawa, kaya lamang yun ang tanging paraan na maaari niyang gawin para iligtas ang kanyang asawa at anak. Ayaw niyang siya mismo ang papatay sa mga taong mahal niya dahil yun sa pangako at mabigat na tungkulin ng kanilang angkan bilang antingero at manunugis ng mga kampon ng kadiliman. Samantala, ilang araw din na nanatili sa loob ng bahay si Jonas dahil yun sa natamong sugat at panlalabo ng mga mata, sanhi na naging engkwentro. Alam ni Rebecca na kapag tuluyang nakapagpahinga ang anak, ay maghihilom ang sugat nito at babalik ang linaw ng mga mata nito. Sapagkat ilang araw nang hindi nakikita ni Pekto ang kaibigan, kaya hinanap niya ito at itinanong kay Rebecca. Kaya lamang ay nagdesisyon si Rebecca na wag na munang ipakausap ang anak upang malubos ang pagpapahinga. Kaya ipinaalam na lamang ni Rebecca kay Pekto ang nangyari sa kaibigan.
Kawawa naman po pala si Jonas. Pero, ilang araw lang. Tiyak magiging okay na ulit siya. Malamang, hinarap niya yung taong gusto niyang pagigantihan eh. At nagkita na sila. Siya ang nakainkwentong ni Jonas. Ang gustong paghigantihan? Sino, Pekto? Ang tatay po niya. Yung po kasi yung sabi sa akin ni Jonas eh. Pinuntahan siguro niya ang tinitira nito. Natahimik si Rebecca. Kung ganun, nakita na rin pala ni Jonas ang kanyang ama. Walang nababanggit doon ang kanyang anak. Naikwento na pala niya sa'yo. Opo, Aling Rebecca. Walang inililihim sa akin si Jonas. At maging ang pagiging aswang nyo, ipinagtapat din po niya sa akin. Ano ka mo? Naging ang tungkol sa bagay na yon? Opo, pero wag po kayong mag-alala. Dahil mapagkakatiwalaan po ko, hindi ko po sasabihin sa kahit na sino ang tungkol sa pagkatao nyo. Makatutulong din po yun sa akin para hindi ako pakialaman ng mga aswang dahil may kaibigan po akong kalahi nila. Salamat kung ganun, Pekto. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay ang ginawang paglilihim ni Jonas sa akin. Alam na pala niya kung nasaan ang kanyang ama. Natapos ang pag-uusap ni Rebecca at Pekto, naroon pa rin ang pag-aalala ni Rebecca. Kung talagang nagkaharap na nga ang mag-ama, ibig lang sabihin ay si Anselmo ang may kagagawan ng mga sugat ni Jonas. Naisip niya na marahil nasaan yung aswang si Jonas nang harapin ito ng ama. Dahil kung nasaan yung tao ito, imposibleng hindi ito makilala, lalo na magkamukhang magkamuka ang mag-ama. Kailangan makausap ni Rebecca ang kanyang anak. Naroon ito sa kanyang kwarto at nagpapahinga. Iistorbohin niya muna kahit saglit lang. Pumatok si Rebecca sa pinto ng kwarto ng anak. Ilang ulit yun. Bihira. Para namang mantika kung matulog ang batang ito. Hindi yata ako naririnig ah. Kanina pa ako kumakatok. Muli pang kumatok si Rebecca, subalit wala pa ring naging sagot. Hindi rin binuksan ang pinto, kaya napilitan na lamang siyang kunin ang susi ng kwarto upang buksan yon. Nang buksan niya ang kwarto ni Jonas, ay gano'n na lang ang pagkagulat niya dahil wala doon ang kanyang anak. Bihira. Wala rito sa loob ng kwarto niya ang anak ko. Umalis siya. Nakabukas ang bintana ng kwarto ni Jonas, kaya iisa lang ang ibig sabihin nun. Umalis si Jonas. Hindi na nito hinintay pa na umayos ang pakiramdam. Isa lang ang naging kutob ni Rebecca. Nagbalik si Jonas sa tirahan ng ama nitong si Anselmo. Hindi niya dapat pabayaan ng kanyang anak. Kailangan niya itong sundan. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Rebecca. Agad ay nagpalit siya ng anyo. Naging isang aswang din ito at lumabas sa bintana ng silid upang sundan ang anak. Hindi niya alam ang bahay ni Anselmo, pero sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy at sa amoy na dala ng hangin ay magagawa niyang sundan ang kinaroroonan nito. Samantala, pilit namang pinalalakas ni Jonas ang kanyang katawan habang lumilipad patungo siya sa bahay ng kanyang ama. Hindi siya makapaghintay. Babalik siya ron para pagbayaran ito sa ginawa sa kanya. Lalong nadagdagan ang galit niya kay Anselmo. Kung dati ay ang ginawang pag-abandon na lamang sa kanya ang sama ng loob niya sa kanyang ama, ngayon ay kasama na roon ang galit dahil sa mga sugat na kanyang napala nang magkainkwentro sila. Sisingiling kita. Kailangan magbayad ka. Gagamitin ko natitira kong lakas para gumanti sa'yo. At tapusin na kita, Anselmo! Bago tuluyang magtungo si Jonas sa bahay ng kanyang ama, ay may mga kalahi na rin siyang nakausap para tulungan siya. Maging ang mga paniki ay ginamit na rin niya para samahan siya sa kanyang paghihiganti. Kaya naman ganun na lang ang pagtataka ng mag-amang Anselmo at Marcelo na tila nabalot ng kadiliman ang kanilang bahay ng gabing yun, samantalang maliwanag naman ang labas dahil sa sikat ng buwan. Anong nangyayari? Bakit parang dumilim ang bahay natin? Saka naririnig mo ba mga ingay na yon? Parang tunog na mga paniki ah! Tama po kayo, Itay. Mula nga sa mga paniki ang tunog na yun. Galing sa libu-libong paniki na bumalot sa bahay natin.
Isus Mariosep, bakit napapalibutan ng mga hayop na yun ang bahay natin? Naalala niyo po ba yung aswang na nanggaling dito? Yung nakainkwentro ko? Nagbalik siya at nagsama siya ng kanyang mga kampon. Gaganti sila sa'yo, anak! Inaasahan ko na po yun, kaya nakahanda na ako. Kaya dito ka lang ho. Ako na ang bahala sa mga yun. Lalabas ako ng bahay. Ngayon nila ako subukan. Mga demonyo sila. Lumabas ng bahay si Anselmo. Bitbit niya ngayon ang mahaba at matalim na itak, ang buntot ng pagi, at syempre pa, dala niya rin ang medalyon na may malaking maitutulong sa kanya para harapin ang mga masasamang elemento. Nakita ni Jonas na lumabas ang taong binalikan niya. Nakahanda ito. Nakabalot ang katawan ng kasuotang pangontra at proteksyon laban sa mga matutulis na kuko ng aswang. Mga kaibigang paniki, sugurin niyo ang lalaking yun at huwag niyong tatantanan! Sugod! Agad na kumilos ang mga laksalaksang paniki. Sabay-sabay silang sumalakay kay Anselmo. Kasama ang ibang aswang, pinaligiran siya ng mga ito. Kumpul-kumpul silang lumapit. Huwag niyo siyang titigilan, mga kaibigan ko! Iwinasiwas naman ni Anselmo ang hawak na buntot ng pagi. Bumabagsak sa lupa at nangingisay ang bawat paniki at aswang na tinatamaan ng buntot ng pagi, at agad din itong namamatay. Talagang nagsama ka pa ng mga kakampi mo, ha? Pero kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatahimik. Kaya nagkamali ka ng taong kinalaban mo na isang manunugis ng aswang. Wala akong pakialam kahit manunugis ka pa. Ang dapat sa'yo ay mamatay dahil wala kang kwentang tao. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikaw ang dapat mawala, aswang ka. Ikaw ang dapat mamatay. Muling iwinasiwas at pinaikot-ikot ni Anselmo sa ere ang hawak na buntot ng pagi. Tinamaan nun si Jonas na nayanig sa paglipad. Muling iwinasiwas ang buntot ng pagi at nahagip nun ang sugatang braso ng aswang. Napasigaw ito sa sakit at gumewang-gewang na bumagsak sa lupa. Malakas ang pagkakabagsak ng aswang. Mabilis na kumilos si Anselmo. Agad na kinuha ang matalas na itak na kanyang dala. Inihataw ito sa aswang. Nakaiwas naman ang aswang at nasugatan ang pakpak nito, dahilan para hindi na ito makalipad. Gumulong-gulong na lang ang aswang sa lupa habang pinaiikutan ng ilang mga paniki na natitira. Hindi naman tumigil si Anselmo sa paghabol kay Jonas na gumugulong at umiiwas sa bawat taga. Hanggang sa nakaramdam ng pagod ang aswang, kaya yun na ang pinakahihintay ni Anselmo na pagkakataon para ibigay na sa aswang ang kanyang kamatayan. Itinaas niya ang hawak na itak para itarak sa katawan ng pagod na aswang. Huwag mong gagawin yan, Anselmo! Maawa ka sa kanya! Boses yon ni Rebecca na sumisigaw at nagmamakaawa. Pinipigilan niya si Anselmo na patayin ang aswang. Rebecca, anong ginagawa mo rito? At bakit mo ako pinipigilang patayin ng perwisyong aswang na to? Kung di ko siya papatayin, ako ang kanyang papatayin. Anselmo, maawa ka sa kanya. Kaya mo bang patayin ang sarili mong anak? Natigilan si Anselmo sa kanyang narinig. Anak niya ang aswang na nasa harap niya at palalasapin niya ng kamatayan. Anong sinasabi mo, Rebecca? Siya si Jonas, ang nag-iisa nating anak. Jonas! Jonas, anak! Inay! Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Anselmo na kanina lamang ay nakadarama ng matinding init dahil sa galit sa aswang. Ngayon ay pakiramdam niyang nanghihina at nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Paluhod na bumagsak si Anselmo. Nabitiwan niya ang mga sandatang hawak, ang matalim na itak at buntot ng pagi na gagamitin niya sana para patayin ang aswang na kanya palang anak. Samantala, nagmamadali namang lumapit si Rebecca kay Jonas. Agad nitong niyakap ang anak. Kapwa lumuluha ang dalawa. Kasunod ng pagbabago ng anyo ni Jonas, bumalik sa pagiging normal na tao ang itsura.
Nakita yun ni Anselmo. Halos duguan at sugatan ang katawan ng anak. Napahagulgol si Anselmo sa nakitang kaawa-awang kalagayan ng anak na matagal niyang pinanabikang makita at makasama. Nadudurog ang puso niya sa kalunos-lunos na itsura ni Jonas na siya ang may kagagawan. Jonas, anak, patawad. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Kung hindi pa pala ako dumating, napatay mo na ang anak mo, Anselmo. Kaya nga ipinagpapasalamat ko yun. Baka hindi ko mapatawad ang sarili ko kung napatay ko ang sarili kong anak. Ano nga ipinatay mo na lang ako? Dahil hanggang ngayon nakita na kita. Napakasakit pa rin ang ginawa mo sa amin ni Inay. Ang ginawa mong pag-iwan sa amin. Pinagsisisihan ko yun, anak. Pero mali ang lahat ng nalalaman mo. Hindi ko kayo iniwan para sa pansarili kong kaligayahan. Walang katotohanan kung ano man ang alam mo. Isa lang yung pagkukunwari. Isang kasinungalingan. Iniwan ko kayo dahil sa pagmamahal ko sa inyo ng inay mo. Dahil ayokong mapahamak kayo at ako pa mismo ang gagawa ng ikapapahamak nyo. Yun ang iniiwasan ko. Kaya ang desisyon kong paglayo ay para din sa kaligtasan nyo. Napakunot ang noo ni Rebecca sa mga sinabi ni Anselmo. Ano bang ibig mong sabihin, Anselmo? Nadiskubre ko ang pagiging aswang mo, Rebecca, na nagawa mong ilihim sa akin. Pero nauunawaan kita. Dahil ako man ay may lihim din sa'yo. Yun ay ang pagiging antingero ko at mula sa lahi ng mga manunugis. Sinumpan tungkulin namin yun na hindi maaaring mabali. Kaya paano ko kayo papatayin? Paano ko ilalagay sa kapahamakan ng buhay ng mga taong mahal ko at napakahalaga para sa akin? Kaya ang tanging paraan ay iwan kayo. Ang lumayo sa inyo ni Jonas para hindi kayo mapahamak sa mismong mga kamay ko. Nagbalik ka para patayin kami. Ganun ba? Hindi, Rebecca. Nagbalik ako sa pagbabakasakaling may mga nagbago na. Nakinalimutan mo na ang pagiging aswang at itinakwil mo na yun. Kaya lamang ay hindi pa pala. At maging ang anak natin ay isang ganap na ring aswang. Nagbabakasakali din ako na baka may isa pang pagkakataon para mabuo uli ang ating pamilya. Hindi naman ang nais ko, Anselmo. Magbabuo tayo. Dahil na magkita tayo muli noon, naramdaman ko na may puwang ka pa rin sa aking puso. Yun nga lang, nagkamali ako. Naggalit ang itinanim ko sa puso ng ating anak. Pero ngayong alam ko na ang lahat, Inay. Wala na. Wala na po ang galit ko kay Itay. Naiintindihan ko po siya. Naipaalam ko man sa inyo ang totoo. Paano pa tayo magsasama? Paano mabubuo ang pamilya natin? Kung naroon pa rin ang hadlang, taglay niyo pa rin ang pagiging aswang. At ako'y bilang manunugis. Ayokong ako maging dahilan ng kapahamakan niyo. May paraan, Anselmo. Kapwa natin iiwan at tatalikuran ng anumang lahi na pinagmulan natin. Magagawa kong iwan ang pagiging aswang at mamumuhay bilang isang normal na tao. Kahit mangangahulugan pa yon ng galit ng aking mga kalahi, handa ako. Ikaw, kaya mo bang talikuran ang sinumpaan mong tungkulin bilang isang manunugis? Kakayanin ko, Rebecca. Kahit magiging dahilan pa yon ng panganib sa buhay ko. Dahil ang mahalaga ngayon ay makasama ko kayong mag-ina at makabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo at mabuo tayo bilang isang pamilya. Sapat na ang mga sinabi ni Anselmo para muling magbukas ang pinto ng puso ni Rebecca sa ikalawang pagkakataon. Niyakap ni Anselmo na mahigpit si Rebecca at si Jonas. Init na ng pagmamahal ang nararamdaman ng bawat isa. Wala nang puot, wala nang galit, kundi puro pagmamahal at buong pusong pagtanggap para sa kanilang pamilya. Anuman ang pagkakamali, ay laging merong ikalawang pagkakataon.
lalo na kung ito ay para sa pagpapatawad, pagkakasundo, at pananatiling buo ng isang pamilya na pangarap ng bawat nagmamahal.